Ikaw ba yung espiya? Hindi ka ba magsalita ka? Ikaw ba yung espiya ng Traitor Nation? Magsalita ka! Hoy! Totoo ba yun? Kaptapan niya. Teka lang! Kusya! Pamali ang mga taliri mo. Bumitaw ka! Babala! Anong nangyari? Renaidor niya tayo, Chief. Mukhang internal affairs ang nagtanim sa kanya. Lumabas kayo lahat pera kay Ninja. Tara na. Anong dahilan? Para ba sa promotion? Di dahil doon. Kung gano'n, ano mga kaso ba? Ang totoo, nung nilagay ko sa report ko, walang may sasampang kaso. Hayaan mong tanungin kita. Magkasalungat kasi ang internal affairs at ang mga utos sa akin. Sino susundin mo? Makinig ka. Nasa loob ka ng team ko. At isa tayong unit. Kaya naman, utos ko lang ang kailangan mo sundin. Kahit pa nilalabag na lang kung ano ang legal. Hindi illegal ang manghuli ng kriminal. Ano man ang paraan, ano man ang sitwasyon. Tungkol to sa pagpili ng maging isang tunay na pulis. Maging isang opisyal. Alam mo, darating ang panahon na papipilitan kang pumili. Susundin ko yung tawag na servisyo. Hindi ito mababago naman sa ating dalawa. Pero siguradong medyo mahihirapan ka sa opisina. Walang anumang magiging epekto yung report ko. Kung binayaran ni Chief si Conti yan. O baka naman, meron pang ibang kaso na hindi ko alam. Mga kaso ni Pak. Pinagtatanggol mo na pa yung ungas na yun. Pero sir, alam mo bang naging isa siya sa mga tauhan ng papa mo dati? Oo, alam ko na. Eh yung tungkol sa mama niya na nagpakamatay. Kinulong ng papa mo ang tatay ni Pak. Dahil sa paggamit nun ng pinagbabawal na droga. Sa sobrang pagkabigla, nagpakamatay yung nanay niya. Sinabi niya ba yun sa'yo? Pinantayan ng papa mo si Pak habang nasa pulisya pa siya. Siguro dahil naaawa siya o nakukonsensya siya. Nung lumaki na si Pak at naging pulis na siya, sumali siya sa team ng papa mo. Para na silang naging mag-ama. Kagaya ng pinangako ko sa'yo. Yan ang record ng papa mo. Sa papa mo to. Narinig mo na ba ang tungkol sa Yonam? Hindi pa. Ano ba yan? Nagsimula yun ang itatagang Yonam District sa bandang Western Seoul.
Nung panahong yun, umaasa lang sa mga donasyon ng pulisya para makapag-imbestiga. Wala nga rin silang pambili ng gas para sa sasakyan. Sobrang hirap ng pulisya, no? Kahit wala silang pera para makapagbiyahe. Maasa pa rin ang lahat na makakapagtrabaho sila. May ilang pulis na sumukot hinayaan ng mga kriminal. Habang yung iba naman gumamit ng sariling pera para sa investigasyon. At doon na nga nagsimula ang Yonam. Nag-ipon sila ng mga sponsor, mga donasyon, inayos nila yon. Naging isang organisasyon yun na patagong tumatakbo. Sa madaling salita, iligal. Nung una maganda ang naging resulta nun. Hinuri sila ng lahat. Pero kahit tubig, nabubulok din. Yung donasyong inipon na gagamitin dapat para sa mga investigasyon, naging mga allowance at mga slush fund. At nagsimula silang tumanggap ng mga suhol para maging mas maluwag sa mga sindikato. Kalaunan, mahirap nang kilalanin ng mga pulis mula sa mga kriminal. Ang papa mo at si Pak ang mga pangunahing halimbawa. Sa madaling salita, papa mong lumikha kay Pak. Yung pagiging mapusok niya ngayon at paglabag sa batas, natutunan niya yun sa papa mo. Hindi ako naniniwala. Maski nga ang papa mo nalulung din sa droga. Papa! 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 Papa na lang! Pero yun ang totoo. Napakasinauna pa nun ang paraan ng pagiging undercover. Ang pinakamagandang cover ng panahong yun ay ang maging adik ka rin mismo. Kung pumatay sa kanya, kasama niya yan sa Yonam hanggang sa nalulong sa droga. Kung hindi napatay ang papa mo, ganun din ang kaikinatan niya. Alang-alang sa suporta, kinakailangan nilang maging tapat at masunurin. Bago lumabas sa media ang tungkol sa istoryang to, nagawa na nilang takpan ng Yonam mula sa loob. Hanggang sa may nagsindi na naman ang apoy sa Yonam. At ang nagsimula ng apoy, walang iba kundi si Pak. Bueno, dahil doon kaya niyo ako kinuha, naisip niyo tatanggapin ako ni Pak. Dahil nagkataon na lang ako ni Shadow Zoo, hindi mo mabubunot ang damo kung hindi mo man lang huhukayin ang lupa. Gusto ko nang kumalas. Gawin niya ang gusto niya. Sino sa tingin mong nagpahamak sa papa mo? Ang Yonam, di ba? Napakadaling pakinabangan ni Pak. Hindi madaling kaaway si Nayong Bin. At hindi sasapat ang sponsorship para lang maaresto siya. Halata ng susunod na Pak. Si Cha Dong-chul ang pinakaalas niya. At gagamitin niya na yon. Mag-isip kang mabuti. Huling pagkakataon na to para may tama ang mali. Min-Jae, isa kang pulis. Huwag mo yung kakalimutan. Patunayan mo na hindi ka kagaya ng papa mo. Pumunta ka rito at may mamantalan tayo. Naiintindihan ko. Sige. Magaling. Bawa kayo! Babayaran ko rin kayo yung buwan pala ako! Meron ka naman palang perang panggastos. Kailangan mo munang magbayad sa akin. Ang dami-dami yung binibili. Kaya no, tingnan mo. Kailangan ka magbabayad. Saka ang alam ko nga, nagagawa mo pang pag-aralin sa ibang bansa yung mga anak mo. Ito sila, di ba? Hindi, ayoko gawin yan! Ayoko gawin to! Ayoko bawa kayo! Ayoko!
Dalawang tawag ka pala kay Nayong din ah. Nabag ba sa batas na tumawag sa kanya? Siyempre hindi. Ay, teka, kung gano'n, ba't mo ginagawa to? Meron kang illegal na loan business at mga pasugalan. Tapos nagbukas ka ng shops na nagbebenta ng droga sa mga kabataan. Tapos pati sex trade, may negosyo pa. Illegal ang lahat ng yun. Labag yun sa batas. Abuse of authority na itong ginagawa niyo. Ay, pagkabira. May dala ba kayong warrant? Dahil kung wala, makinig ka. Di ba sabi mo may sinimulan sila? Ano ba sinimulan niya? Sabihin mo. Ano? Ano ba pinagsasasabi mo? Wala akong paraan! Teka lang! Sama. Aray ko! Hindi ka tulad. Wala! Sikreto. Wala!